Love Serye TV. Mr. Billionaire Stay to Forever. Tunghay na po natin ang ikaapat na bahagi. Napangalumbaba si Mahal habang hinihintay na iserve ang mga in-order na pagkain. Nandun uli siya sa Steam Indulgence at nagpapalipas ng rush hour. Wala siya sa mood na makipagsiksikan sa MRT. Ang isip niya ay na kay Roy. Na kay Roy pa rin. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ganun lang ang pakikitungo niya sa lalaki. Naaawa ba siya rito? Siguro. Mag-iisang linggo na mula nang ganapin ang engagement party ni Faye at Gab. Hanggang ngayon ay wala pa ring balita mula kay Roy. Not that he was waiting for his call or text or so whatever. Nagtataka lang siya dahil nga may ikalawang pabor pa itong kukunin sa kanya. Biglang may kumatok sa pinto ng booth bago iyon bumukas. Pumasok si Ava. Nakasuot ng Sailor Moon costume. Ito rin ang babaeng madalas na cashier, bitbit ang tray ng mga in-order niya. "Hi Miss Mahal, here's your order." Nakangiting sabi ng babae, saka ibinaba sa mesa ang mga pagkain. "Thanks Ava," sabi nito. "Kung may kailangan ka pa, baba ka lang. Enjoy." Pagkaalis ni Ava ay sinimulan lang kainin ni Mahal yung cake. Sumipsip siya ng shake habang nagbabasa ng mga bagong comment sa Love in the Air. Nasa kalagitnaan na siya ng pagre-reply nang biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Kaagad niya sinagot ang tawag nang makita ang pangalan lumabas sa screen. Sabay pa sila nagsalita ng caller. "Roy, nasaan ka?" Dito sa resto. Malapit sa, "Wait for me, I'll be there." "Roy, huy, hello." Tiningnan ni Mahal yung cellphone. Anong problema nun? Nagkibit-balikat na lamang siya, saka ipinagpatuloy ang pagkain ng cake. Sitting pretty lang siya dahil wala namang pasok kinabukasan. Sinimula na rin siyang magbasa ng librong ibinili sa ibaba. Paubos na ang kinakain niyang cake nang bumukas ang pinto ng booth. Nagulat pa nga siya pagkakita kay Roy. "Paano mo nalamang nandito ako sa booth na to?" Nagtatakang tanong niya. Hinubad ni Roy yung suot na necktie at naglakad palapit sa kanya. Umupo sa tapat niya saka ibinaba sa mesa ang bitbit na bag. "Kakilala ko si Ava. Siya nagturo sa akin dito." Marahas nitong hinagod ang buhok. Doon lang napansin ni Mahal na parang haggard na haggard ang itsura nito. "May problema ba?" "I'm sorry." "Ha?" Nagbuga ng hangin si Roy saka hinubad na rin ang suot na coat at tinupi hanggang sa siko ang sleeves. Nasuot na pang itaas. "May naisara akong kaso, 2 linggo na ang nakalilipas. Mula noon, nakakatanggap ako ng death threats. We're still racing if it is connected to the said case or not. Pero kanina, may pinadala uling death threat. Nandun yung picture nating dalawa, nung party ni Gab at Faye." Biglang kinabahan si Mahal. Parang alam niya na kung saan pupunta ang sasabihin ni Roy. "The persons behind the death threats are also threatening to harm you. Ang akala nila girlfriend kita." Nalamig ang kanyang mga palad. Ramdam na rin niya ang pamumutla. Parang ang bigla siyang nabingi. Bumubuka ang bibig ni Roy pero hindi niya na marinig ang sinasabi ng lalaki. She was scared. For herself. For Roy. "Mahal, hey!" Parang natauhan lamang si Mahal nang marinig ang pagpapanik na boses na iyon at pagyugyug sa mga balikat niya. "Roy, it's okay. You'll be okay. I'll protect you," sabi ng lalaki. "This is my mess I'm dragging you with. I'll protect you with all my life." "Ano bang gagawin natin?" Mahinang tanong nito. Lumapad ang pagkakangisi nito. "Well, go hiding with a twist. It would be cheesy and romantic if only he wasn't Smear King." "Not bad, boy." Nakangising sabi ni Yula kay Roy. Masusing pinagmasdan ni Roy ang sarili sa salamin. Dahil sa gagawin nilang pagtatago ni Mahal, kailangan nilang baguhin ang panlabas na anyo para mas mag-blend sila sa mga tao. "Sino ang tinatawag mong boy?" Hinawakan ni Roy ang kulay ash blonde na buhok. Binawasan din ni Yula ang haba ng buhok niya. "Pwede na rin." Pinukpok siya ni Yula ng brush sa ulo. "Anong pwede na? Ang ganda kaya nang naisip kong kulay sa'yo." Inabutan siya nito ng contact lens. "Oh, kulay blue? Mukha ka namang may lahi kaya bagay sa'yo to." Kinuha ni Roy yung contact lens at kaagad na sinuot. "Si Mahal, tapos na ba?" "Yep." "Good." Napabuga ng hangin si Roy nang maalala kung bakit kailangan niyang gawin yon. Noong 1 buwan ay hinawakan niya ang kaso ng kliyente niya si Mang Victor.
Trabahador sa isang factory si Mang Victor. Kinasuhan ito ng pagnanakaw ng pera ng pinapasukang kumpanya. May mga hawak siyang ebidensya at witness na nagpapatunay na walang kasalanan si Mang Victor. Ang naging problema ni Roy ay ang kalabang abogado na si Attorney Quinto. Attorney Quinto had been Roy's nemesis since he started making name for himself. Tuwing nagkakabanggaan sila sa korte, hindi mawawala ang patutsada sa kanya ng lalaki. Hindi yun pinapansin ni Roy dahil ang priority nito ay may panalo ang hawak na kaso. At tuwing nagkakalaban sila, palagi itong talo. Mukha kasing pera, kung saan malakas, doon ito. At doon sila nagkakaiba. Pilit na hinahanapan nito ng butas sa mga ebidensya ni Roy pero sa huli, natalo pa rin ito. Lumalabas ang totoo na ang tunay na magnanakaw ng pera ay ang kapatid na may-ari ng kumpanya. Mang Victor was just in the wrong place at wrong time and was framed up. The scathing glance that Attorney Quinto gave him after the hearing could kill a person. After that, the threats came. Kaya malakas ang kutob ni Roy, maging ng mga inuupahan niyang investigador, that Mr. Quinto ang nasa likod ng death threat na natatanggap niya. Pero hanggat wala siyang matibay na ebidensya, hindi sila makakakilos laban sa lalaki. Hindi natatakot si Roy sa mga natatanggap na death threats. Pero ang madamay si Mahal ay ibang usapan na. Kaya nga nagdesisyon siyang lumayo mula sa Maynila. Kung siya lang, gagawin pa niyang pain ng sarili para mahuli ang salarin. Pero ibang usapan na kapag may madadamay na inosenteng tao. Hindi niya gustong madamay ang ibang tao. Hindi niya gustong may masaktang iba dahil sa kanya at dahil sa trabaho niya. Hindi mo kasalanan to, Roy, sabi ni Yula. Kasalanan to ng taong nagpapadala ng death threat sa'yo. Napangisi si Roy. Sino ba nagsabi na iniisip kong kasalanan ko to? Muli ay pinokpok niya si Yula. Ewan ko sa'yo. Lumabas ka na nga doon at puntahan mo na si Mahal. Baka maiwan pa kayo ng sasakyan nyo. Thanks. Pagkalabas ni Roy ng pinto ay nakatalikod na figura ng babae ang bumungad sa kanya. Kausap ng babae mga kaibigan niya sa tennis ring. Salamat. Hanggang balikat ang haba ng pulang buhok ng babae. Maliit at may laman ng katawan. Thanks, Mahal. We owe you one. Sabi ni Russell sa maliit na babae. Mahal? Si Mahal to? Nang lumingon ng babae, tumuto kay Roy ang pamilyar na kulay tsokolating mga mata nito. Yes, it was definitely Mahal. Ang gwapo niya, sabi ni Mahal sa isip habang nakatitig sa natutulog na si Roy. Nakasakay na sila sa bus papunta sa Sagada. Buisip na lalaki. Hindi man lamang sinabi na Sagada sila pupunta. Hindi siya prepared. She needed jackets. Mabuti na lang at pants yung bitbit niya pang ibaba. Lamigin kasi siya. Muli ay pinag-aralan niya ang itsura ni Roy. Dahil matutulog, hinubad muna nito yung contact lens. Nagulat si Mahal na makita ang lalaki kanina. He was so handsome with his ash blonde hair and blue eyes. Parang may dugong banyaga. Aaminin niyang nalaglag ang panga niya kanina dahil kay Roy. She would also admit that her heart skipped a bit when she saw him. Bigla naalala ni Mahal na naging pag-uusap nila ng mga kaibigan ni Roy. Huwag daw siya matakot at poprotektahan siya ng lalaki. That despite his soft-natured self, he was so strong that could protect people. Soft-natured self may ask. Ang intindi kaya nito kung asarin siya, niya sa isip. Pero sa dinami-rami ng bilin ng mga kaibigan ni Roy, ang hindi niya makakalimutan ay ang iniwang salita ni Cade. If you can, will you help him heal his broken heart? Masyado na kasing lipas ang pagiging sira ng puso niya. Kalabitin mo lang siya. Paalalahanan na usong mag-move on. Nakangising sabi ni Cade tungkol kay Roy. Hindi sigurado si Mahal kung seryoso ang lalaki. Pero hindi naman napipilit ang puso, hindi ba? Dapat gustuhin mismo ni Roy na mag-move on. Dahil kahit gaano nila kagusto na makamove on ng lalaki, kung ayaw nito, wala pa rin. Stop staring at me, Mahal. Napakurap-kurap si Mahal nang marinig ang boses ni Roy. Nakadilat na pala ito at nakangisi sa kanya. Hindi ako nakatitig. Kaya pala, kung yelo lang ako, pwede mo na akong inumin dahil natunaw na ako sa init at lagkit ng titig mo. Nag-init ang magkabilang pisngi na hinampas niya sa dibdib si Roy. Ewan ko sa'yo. Itutulak lang kita ng kaunti dahil masikip. Hindi ako makatulog. Palusot niya. Umisod ang lalaki pero sa sobrang pagkagulat ni Mahal, ay pinilupot ang braso sa bewang niya, saka hinapit ang katawan nito. Napasandal tuloy si Mahal sa dibdib nito. Sleep,
Utos nito. Hoy, ano ginagawa mo? Sita ni Mahal. Pilit siyang kumakawala sa mga bisig nito dahil hindi niya gusto ang init na hatid ng katawan sa katawan niya. It was electrifying. Dahil lang to sa lamig ng aircon. Mahal, sleep. Hindi ako aso. Ipinatong ni Roy ang ulo nito sa tuktok ng ulo ni Mahal. Bahagya ring humigpit ang pagkakahawak ng lalaki sa bewang niya. Fine, ngayon lang to, dahil masigip sa bus at gusto kong matulog. Pagpayag ni Mahal saka pumikit na. Hindi niya aaminin kahit kanino na iyon na siguro ang isa sa pinakamasarap na tulog niya. Huwag mo akong lalawayan. Pahabol na pangaasar ni Roy. Kinurot niya ito sa tagiliran. Halos ilabas na ni Mahal maging ang intestines niya. Hindi niya inakala na ganun pala kahirap ang biyahe papunta sa Sagada. Buwisit kasi si Roy. Hindi siya sinabihan na doon sila pupunta. Di sana nakainom siya ng gamot sa hilo. Muli nagsuka sa gilid si Mahal. Peste, nakakahiya. Lecheng Roy talaga to. May nararamdaman siyang mainit na palad sa likod niya. Hindi niya alam kung paano niyang natukoy na si Roy ang may-ari ng kamay na yon. Basta alam lang niya, marahan itong hinagod ang likod niya habang inilalabas ang laman ng sikmura. Naramdaman din niya ang paghawak nito sa buhok niya para hindi dumikit sa kanyang muka. Ayos ka lang ba, Mahal? Mukha ba akong maayos? Asik niya. He chuckled. Malapit ka nang umayos. Nagsusungit ka na eh. Dumiretso ng tayo si Mahal. Inabutan siya ni Roy ng tissue at bottled water. Kaya na? Nag-thumbs up siya. At nagulat nang maramdaman ang daliri ni Roy sa sentido niya. Pinahid pala nito ng pawis na namuos doon. Bakit kasi kailangan dito pa tayo? Hindi napigil ang tanong ni Mahal. Mas malayo sa Maynila, mas safe. Isa pa may security rin tayong kasama. Tumaas ang isang kilay nito. Really? Nasaan? Lumingon-lingon siya sa paligid pero walang makitang kakaibang tao na pwedeng maging bodyguard nila. Hindi mo makikita. Magaling mag-blend ang mga yon. Let's go. Tumango siya. Isang room na lang po. Gulat na tanong ni Mahal. Oo, Iha. Dagsa kasi ang mga turista ngayon dahil December. Mahirap na talagang kumuha ng matutuluyan. Paliwanag na matandang babae na may-ari ng transient house. Dalawa naman ang kama ng silid, Iha. Kaysa wala kayong matuluyan. Napabuga ng hangin si Mahal saka naninising tiningnan si Roy. Pasipol-sipol lang ang lalaki na para bang walang nagawang mali. Ang lakas ng loob nitong magtago sila sa Sagada. Ang akala niya may accommodation na sila. Ayun pala wala. Sige na nga po, nanay. Kukunin na po namin yung kwarto. Napipilitan sabi ni Mahal. Kitang-kita pa niya ang pagngisi ni Roy. Peste, bakit ba kapag sa ibang tao nakapakabait nito, pero sa kanya may sa demonyo? Sumunod kayo sa akin ng nobyo mo, sabi nung nanay. Hindi ko po siya boyfriend. Pa lang to, tanggi ni Mahal. Gusto mo naman, pangaasar ni Roy. Nanggigigil na siniko ni Mahal ang lalaki. Tumawa lang si Roy. Nang makarating sa silid na tutuluyan ay kagad na pumasok si Mahal at dumiretso ng higa sa kama na katabi ng bintana. Mahal, binalingan ni Mahal si Roy. Seryoso ang boses ng lalaki. Nang magtama ang mga mata nila ay bigla na lamang bumilis ang tibok ng puso niya. Bakit? Tanong nito. Huwag mo kong gagapangin sa gabi ha. Seryosong sabi pa nito, maya-maya rin ay ngumisi. Naiinis na binato ni Mahal ng unang si Roy. Lumakas ang tawa ng lalaki. He was acting so lively but sometimes she would catch him with a vacant look in his eyes. She knew in those times he was thinking about Faye. Nasa po ni Mahal yung dibdib ng bigla yung sumakit. After effect ba to ng pagsakay ng bus? Nagugutom ka na ba? Biglang tanong ni Roy. Eksaktong kumulo ng malakas yung tiyan ni Mahal. Hindi halata. Halika, kain muna tayo. Hinawakan siya nito sa kamay saka hinila pa tayo. Napatingin si Mahal sa kamay ng hawak ng lalaki. Uminit ang parteng iyon ng katawan niya dahil sa hawak nito. It was a nice feeling because she was feeling cold. Damn it. Yun lang yun. Ayokong lumabas. Nilalamig ako. Dito lang ako. Parang bata ang sabi ni Mahal. Umiling na hinubad ni Roy yung suot na jacket at ibinato sa kanya. Isuot mo yan. Bibilhan kita mamaya ng jacket. Paano ka? The cold never bothered me anyway. Nakangising sabi nito na ginaya pa ang kilalang linya sa pelikulang Frozen. Wala sa sariling inamoy ni Mahal yung jacket. Pinaghalong amoy ng sabong panlaba at natural na amoy ni Roy ang jacket. Masarap sa ilong ang amoy. Isinuot na ni Mahal ang jacket.
Kaagad na bumalot sa katawan niya ang init, lalo pat kahuhubad lang iyon ni Roy. Para bang kumakapit sa jacket ang init na nagmumula sa katawan ng lalaki. Para kang duwende, pangaasar ni Roy. Sumimangot si Mahal at napasinghap ng pabirong yakapin ng lalaki. Body heat, pasimpleng sabi nito. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, hinayaan ni Mahal si Roy. Sa Sagada Brew na pagpasyahan ni na Mahal at Roy na magpahinga at kumain. Walking distance lang yun sa tinutuyuluyan nila. May nadaanan silang nagtitinda ng mga damit kaya bumili na rin si Roy ng jacket para sa sarili. Arbor na lang daw niya yung jacket ng binata. Hindi na siya tumanggi. Gusto ni Mahal na mainit na sabaw kaya nilagang bakang in-order niya para mainitan ang kanyang sikmura. Adobo naman ang in-order ni Roy. Nang dumating ang in-order nila ay kaagad iyong kinuhanan ng picture ni Mahal. Nang tumingin kay Roy ay nakitang umirap ang lalaki. Ano na naman? Nakasimangot na tanong ni Mahal. Sa halip na sumagot ay tumayo ang lalaki at umupo sa tabi niya, saka inagaw ang cellphone. Hoy! Sita nito at takmang aagawin ng cellphone nang bigla nitong idinikit ang pisngi sa pisngi niya. What? Kesa pagkain yung kuhanan mo ng picture, di tayo na lang. Say cheese! Hindi makangiti si Mahal. Paano ba naman ay conscious siya para kay Roy? Magkadikit ang mga pisngi nila at maging ang katawan. Parang tumaas ang temperatura sa loob ng Sagada Brews. Ngumiti ka, Mahal. Nagpapahalatang starstruck ka sa akin eh. Siniko ni Mahal si Roy saka ngumiti sa kamera. Umayos ng upo si Roy. Sa halip na ibalik sa kanyang cellphone ay may pinindot pa itong kung ano-ano. Nang mahawakan ng cellphone ay muntik pa siyang pa-facepalm. Ginawa kasing wallpaper ni Roy ang picture nila. Para kiligin ka minu-minuto. Pangaalas ka pa ng lalaki. Hindi isipin ng mga nakakakita kay Roy na broken-hearted ang lalaki. Ngiti kasi ng ngiti. Nakakainis. Kung nasasaktan ka, bakit kailangan mo magpanggap na ayos ka lang? Ano ang mapapala mo sa pagpapanggap? Inirapan na lamang ni Mahal si Roy. Hindi na bumalik sa kanilang pwesto ang lalaki. Nagstay na sa tabi niya at nagsimulang kumain. Napailing si Mahal. Hindi na malayang may ngiti na pala sa kanyang mga labi. Bakit?